Maaga nga tayo nagising mga kabakyard dahil may pinakita yung anak ko dito sa akin na green iguana. Nakita niya daw dito sa likod sa may kahoy. Dumaan na rin ako dito sa kambingan. Kiniko itong kambing dito, nakatali pa. Punta na rin ako sa manukan para magpatuka ng ating mga alagang manok. Napansin ko kulang na yung ating patuka at magastos masyado kung gagamit tayo ng commercial feeds. Kaya ngayong araw ay bibili tayo ng murang alternative na patuka para sa ating mga alagang manok. Sinimulan ko na nga magbiyahe dahil medyo malayo yung ating bibilihan. Mga about 3 minutes to 5 minutes na biyahe papunta doon sa ating pupuntahang tindahan. Meron naman tayong motor kaya kaya natin ito mapuntahan kahit malayo. Ayos naman ang kalsada dito guys at magandang magbiyahe. Dahan-dahan lang yung pagmamaneho ko dito dahil nagbibideo nga ako papunta doon sa ating bibilihan ng patuka na mura lang. Kailangan natin ng alternative na patuka na mura lang dahil nga konti lang ating budget. Kaya ito yung ating bibilihin na feeds para makatipid tayo sa pagpapatuka ng ating mga manok. Dahil yung ating mga manok yung naman ay free range, okay lang ito na ipatuka natin. Ito yung darak guys. Yan, bumili tayo ng 10 kilo nito para naman matagal-tagal bago maubos. Dito nga guys sa binibilihan kong tindahan ay 10 pesos lang yung darak nito. Kaya yung 100 pesos natin dala ay may 10 kilo na tayo mabibili at napakatipid na nito. Aabot na siguro ito ng 1 linggo o higit pa at napakatipid na nga nitong patukang to sa ating mga manok. Pre-range lang naman yung ating manukan. Okay lang na ito na ipatuka para hindi lang sila lumayo at saka para hindi sila magutom. Nakauwi na nga ako dito sa bahay at dadalhin ko na doon sa manukan para mailagay ko na doon sa lalagyanan natin ng pakain. Kasi kung hindi ko yun isasalin, sigurado bubutasin to ng mga manok at masasayang lang yung ating biniling patuka. Baka maitanong nyo nga mga backyard, bakit ito yung pinapakain ko? Mga kabakyard, kasi yung aking mga manok ay nasanay na sa patukang ito. Dahil nung tayo ay nagtitipid, ay ito yung ating ginagamit. So, maliit pa lang sila, ito na yung kanilang nakasanayang kainin. Kaya wala namang problema sa mga manok natin. Hindi naman sila masasela. Kaya kahit itong mga nakatali mga kabakyard ay binibigyan ko rin. Pero ang pinapakain ko dyan sa mga nakatali ay Enerton or kaya Biotrip. Pero binibigyan ko na rin para meron silang libangan. Kaya pinagpatuloy ko rin na gamitin itong patukang ito dahil hindi naman masiselan yung ating mga manok. Katunayan nga, makikita nyo naman dyan sa ating video, sa ating mga pagpapakain ay talagang gustong-gusto naman nila yung kinakain nila. Kahit darak lang yan. Pero kung hindi naman naging epektibo itong patukang to sa aking mga manok, ay hindi ko naman ito pagpapatuloy. Pero nakita ko na gusto naman ng ating mga manok at sila naman ay malulusog. Kaya ito na lang ang ginagamit kong alternative na patuka sa ating mga alaga. Nakita nyo naman, gustong gusto talaga nilang kain. Pero alam ko naman mga backyard na meron tayong kanya-kanyang sistema ng ating pagpapatuka. Kaya naman hindi ko na ina-advise sa iba na ito na lang din yung kanilang patuka. Pero kung maging epektibo ito sa inyo, ay gawin nyo at gayahin nyo na rin para kayo ay makatipid. Pero nakikita ko rin sa ibang mga nagmamanok na napapanood ko, ginagamit din rin naman talaga nila itong darak, ngunit hinahaluan nga lang nila ng commercial feed. Siya mga kabakyard ay salamat sa inyong pagtutok at pagsama dito sa ating munting pagpapatukan ng ating mga alaga. Happy farming sa lahat. Salamat po.